Napakarami po ang natatakot dahil sa mga pagtunog ng trumpeta sa iba't ibang bansa sa panig ng mundo. Nagkalat po sa social media at marami nakasimpatsya. Bakit nga ba napakarami ng natatakot sa pagtunog ng trumpeta? Did you feel that? I can feel it. Yeah. Nakapanood ka na ba o narinig mo na yung kumalat sa social media na napakaraming pagtunog ng trumpeta, hindi lang sa isang bansa, kundi kumalat po at maraming takot, nababahala, nakikisimpatya. Marami rin ang confused na kinokonek ng iba ang trumpeta doon sa end of the world. Even got my rabbit standing up. Check them out. That's scary. Kung di nyo pa alam mga kapatid, ang trumpeta ay very symbolical. Kasi sa Bible, ginagamit po yan upang hudyat po sa isang laban, sa isang warning, na susugod o magkakaroon po ng labanan o digmaan. Hudyat doon sa judgment na mangyayari pagka pinatunog po ang trumpeta na ginagawa ng mga Israelita noong unang panahon. Ginamit din po ang pagtunog ng trumpeta doon po sa Revelation, yung 7 trumpeta na pagblow po ng mga anghel, kasi ginamit yan ng Panginoon upang husgahan po ang kasalanan dito sa mundo sa darating na panahon na tribulation. Meron po akong nilabas na video na specific doon sa 7 trumpeta na ibublow po ng anghel ng Panginoon sa panahon ng tribulation. Matuto at ma-inspire po tayo sa mga video po na nilabas ko po na yan. Meron rin po akong nilabas na 7 years of tribulation na kung saan 3 part po yon. Yung 7 seals, 7 trumpets, at 7 bowls. Kung bakit marami pong natatakot na tao sa pagtunog ng trumpeta at nakikita nila sa social media dahil po sa magaganap na rapture. Sa mga hindi nakakaalam ng rapture, ang rapture po ay pagdagit ng Panginoong Hesus sa kanyang mga mananampalataya. Dahil meron po ditong maririnig na trompeta. 1 Corinthians chapter 15 verse 51 hanggang 52. Ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta, at sa pagtunog ng trompeta ay muling bubuhayin ng mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Kailan magaganap ang rapture? Wala pang nakakaalam mga kapatid, kahit ang anghel ng Panginoon. Matthew chapter 24 verse 36, tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito, kahit ang mga anghel sa langit. Kung bakit natatakot ang mga tao sa pagtunog ng trompeta? Dahil kapag ka nag-rapture at hindi nakasama ang mga tao na hindi nagsisit di lumakad sa kalooban ng Panginoon, mararanasan nila yung Great Tribulation. Yung matinding kapighatian na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng mundo at di na muli pang mangyayari pag nababa at naibigay yung matinding kapighatian, yung salot ng Panginoon na mararanasan ng mundo at ng mga matitira dito. Ang matitira sa Great Tribulation sa pagkuha ng Panginoon ay yung mga taong hindi kumilala sa Diyos, yung Antikristo na maghahari sa buong mundo in the last days. Yan ang mangyayari mga kapatid, katulad ng nangyari sa panahon ni Noah. Maraming warning ang ibinigay galing sa Panginoon, ngunit hindi pinakinggan ng mga tao. Gaya ng ginagawa ng mga tao sa panahon ni Noah, ganun din ang nangyayari sa panahon natin, na wala silang pakialam sa katotohanan, wala silang pakialam sa mangyayari kahit marami na po ang mga warning and signs na nakikita po natin sa mundo. Dahil ang rapture, sinabi ng Biblia, sa panahon ni Noah, ganun din mangyayari ang rapture sa panahon natin. Matthew chapter 24 verse 37, kung ano ang mga ginawa ng mga tao nung kapanahonan ni Noe, ay ganun din ang mga gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Ng mga araw na iyon,
Bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Wala silang kaalam-alam sa mangyayari hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao. Kung mapapansin nyo, ganun karami po ang natatakot sa pagtunog ng trumpeta na sinabi ng Biblia sa pagdagit ng Panginoon sa kanyang mga mananampalataya sa rapture, makakaranas po ng matinding kapighatian. Matthew chapter 24 verse 21, sapagkat sa mga panahong iyon makakaranas sa mga taong napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng mundo hanggang ngayon at wala na mangyayari pang ganun kahit kailan. Doon sa mga hindi naniniwala, na fulfill po yung mga bagay na sinabi ng Panginoong Hesus na we are in the last days. Walang nakakaalam ng rapture, pero marami siyang binigay na sign na unti-unting na fulfill po. Pagpapatunay po yan mga kapatid na totoo at maaasahan ang salita ng Panginoon. Sabi ng Matthew chapter 24 verse 3, habang nakaupo si Jesus sa isang lugar ng bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya mga tagasunod niya at nakipag-usap ng sarilinan. Sinabi nila, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi niyo at ano po ang mga palatandaan ng muli niyong pagpaparito at ng katapusan ng mundo. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan, sapagkat maraming darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Makakarinig rin kayo ng mga digmaan malapit sa inyo at mababalitaan niyo ang mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayo matakot, kinakailangan mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Sapagkat magdidigmaan ng mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Sa panahon ngayon, kamumuhian kayo dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Dadakpin kayo upang parusahan at patayin. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, kapupootan at papahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Lilitaw ang maraming huwad na propeta at maraming maliligaw nila. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito, malalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Ipapangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at saka darating ang katapusan. Kaya po mga kapatid, kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Hesus, hindi mo dapat katakutan ng pagtunog ng trompeta. Kasi alam mo na ang pag-asa ay nasa Panginoon. Habang lumalakad tayo sa kalooban ng Panginoon, habang hinihintay ang kanyang pagdating, meron siyang ginagawa sa buhay natin na lalo tayong pinapalalim sa pananampalataya. At ang pagtunog ng trompeta sa pagdagit ng Panginoon ay isang event na hinihintay ng mga mananampalataya. Kahit patay na, ito ay bubuhayin pa at mag-unite po sa alapaap. Dahil ito ang pangako ng Panginoon. At tutuparin po niya yan. Lahat ng propesiya sa Biblia, asahan natin magaganap po yan sapagkat maaasahan ang salita ng Diyos. At mapangahawakan mo rin sa pang-araw-araw na paglilingkod sa Panginoon ang kanyang mga pangako at ang kanyang mga salita. Totoo at maaasahan ang salita ng ating Panginoon. Nakikilos sa buhay mo at mararanasan mo ang kanyang kapangyarihan. Nais ng Diyos po na tayo po ay makasama niya magpakailanman. Kaya nga po ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao upang iligtas ang sangkatauhan. Sino man ang manampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nais ng Panginoon na tayo po ay pagharian niya. Kung first time mo palang napanood ang video ito, hindi to aksidente. Nais ng Diyos na tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Pagsisihan natin mga nagawang kasalanan. Let us pray. Kung ikaw ay first time pa lang, pikit mo ang mata mo para di ka madistract. Sabayan mo ang panalangin ito. Panginoon, tinatanggap ko po kayo bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Pinagsisihan ko po ang lahat ng mga nagawa kong kasalanan simula nung ako ay nagkaisip hanggang sa oras na ito. Patawad po, Panginoon. Salamat dahil nakarating sa akin ang pag-ibig ninyo, ang salita ninyo. Patuloy niyo po akong gabayan sa aking pagtahak sa buhay. Patuloy niyo po akong ingatan sa aking paglakad po sa mundong ito. Sa pag-aaral ng inyong salita, sa gabayan ng inyong banal na espiritu ay patuloy ko maranasan ang kapangyarihan ninyo. Salamat po sa pag-ibig ninyo. Kung aking dalangin, in the mighty name of Jesus. Amen. Kapatid, gusto kong magpasalamat kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka nawang natutunan at maging lalim ng ating pananampalataya ang pag-aaral ng kanyang salita. Sa gabay ng banal na espiritu, patuloy tayo makalakad sa kanyang kalooban. Napapanood niyo po ito sa Facebook page. Huwag niyo po kalimutang i-follow, i-like ang video
napapanood nyo po ito sa YouTube channel, subscribe po kayo at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng i-release natin na video. Salamat po mga kapatid sa pag-share ng gospel, sa pag-share ng video na ito upang makarating sa ibang tao. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon. Hanggang sa susunod pagkikita natin, ito yung lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you po.